Yo, what's up mga kaibigan? Nandito na tayo magkwentuhan. Inanunsyo na ng Lakers reporter Mike Trudell na out si Austin Reeves ng at least isang linggo dahil sa mild calf strain. Isang injury na kailangan talagang ingatan dahil may direct connection nga ito sa kanyang Achilles. Si AR ay nagkakaroon ng kanyang best season sa NBA. Easily putting up all-star caliber numbers o pwede nga pang all-NBA team member. Nag-average siya so far ng 27.8 points, 6.7 rebounds, and 5.6 assists per game on 49% shooting sa field. Ganun pa man, ang injury na ito ay posibleng maging blessing in disguise nga para sa Lakers. Una ay kapansin-pansin na tinamaan nga ng fatigue o pagod si Reeves these past few games at mukhang kailangan niya nga ng pahinga na ito upang makabalik nga siya sa dati niyang mindset. Tila ba reset lang nga mga kaibigan. Ang pangalawa ay posibleng ito nga maging solusyon sa problema ng Lakers. Dahil ngayong out si Austin Reeves ay malakas nga ang tsansa na si Marcus Smart ang papalit sa kanyang pwesto. Ang former Defensive Player of the Year winner ay makakatulong nga sa Lakers ngayon na desperado sa kahit anong improvement pagdating sa depensa. Posibleng makita nga ng Lakers na mas magandang kombinasyon na ilagay si Smart sa tabi ni Luka upang suportahan ito sa depensa. At posibleng ang paglagay nga kay Austin Reeves sa bench ang maging solusyon sa malaking problema nila sa bench scoring ngayong season. Dahil si Austin Reeves nga at Luka Doncic ay parehong ball dominant stars o at least malalabas ang kanilang full potential tuwing hawak nga nila ang bola at silang gumagawa ng mga plays at kaya nga nilang mag-coexist. Ganun pa man tuwing ganito nga ang sitwasyon ay nagkakaroon sila ng your turn, my turn type of offense dahilan para magkaroon ng off-free time ang ibang mga kakampi nila. So posibleng mas maganda ngang ideya ang salitan sila ni Luka ng posisyon at kapag fourth quarter na ay pwede na nga sila magkasabay sa loob ng court. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Nagtala naman ng kanyang pangatlong sunod na triple-double si Jalen Johnson na 19 points, 11 rebounds, and 11 assists. Ganun pa man ay tambak ngang inabot ng Atlanta Hawks sa Detroit Pistons sa score na 142-115. Napakagandang team effort nga ang pinakita ng Detroit Pistons mga kaibigan. Wala nga sa kanilang gumawa ng mahigit sa 17 points, subalit 10 player naman nila ang gumawa ng 9 points or more. Yan nga talaga ang masasabi natin na balance scoring. No wonder na sila ang number 1 seed sa Eastern Conference ngayon. Another big game mula kay Josh Giddey. Nagtala ito ng 26 points, 7 rebounds and 11 assists. Pinangunahan niya nga ang Chicago Bulls sa 129-126 win laban sa Charlotte Hornets. 20 points and 5 rebounds din si Kobe White. 16 points si Patrick Williams. 16 points, 8 rebounds din si Zach Collins at 13 points si Nikola Vucevic. Habang sa Hornets naman ay nasayang nga ang 33 points and 9 assists ng rookie Con Canupel at 32 points, 7 rebounds si Miles Bridges. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?